Ano nga ba ang goma at bakit ito mahalaga sa industriya ng Pilipinas? Ang goma ay isang natural na materyal na nagmumula sa dagta ng puno ng goma na siyentipikong kilala bilang Hevea brasiliensis. Sa ating bansa, ang industriya ng goma ay lumago mula sa simpleng pagtatanim hanggang sa paggawa ng iba't ibang produkto. Mahalaga ito sa ekonomiya dahil sa paglikha ng trabaho at pag-angat ng lokal ng agrikultura, kasama na ang Zamboanga Peninsula. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Eline Torres Macay from the Philippine Rubber Research Institute, SRS-1 po. Kasalukuyan po, meron po tayong DA-BAR funded project entitled Enhancing Rubber Latex Yield towards Increased Productivity po. So gumagamit po tayo ng stimulants dito para po mapa-increase natin yung yield ng ating mga rubber trees. So yung pinaka-technology po na ina-introduce natin dito sa ating farmer ay yung stimulant mismo. So yung stimulant, ito ay isang plant growth hormone na ginagamit natin to increase yung latex productivity ng ating rubber. So ina-stimulate natin siya para mag-produce siya ng mas madaming latex produce. So for now po, meron tayong 4 project sites. Sa project na ito, meron tayong project site from Molave. Ito po ay nasa Zamboanga del Sur. Meron tayong 2 project sites sa Zamboanga del Norte. Ito po ay nasa Liloy and sa Sindangan. And of course, meron tayong isang project site sa Zamboanga, Sibugay, which is located in Naga po. Sa 4 na site po nun, 2 po ay member ng association and cooperative and yung 2 po ay individual na farmers. So, ang ating pong mga project sites, iba't iba po yung mga clones na ginamit natin. Meron tayong RIM 300, we have PB260 and PB330 clones po. So, yung age po ng mga rubber trees na ating ginamit is around 10 to 20 years old po. So, nagva-vary po siya. So, ngayon po, kasalukuyan na po tayong nag-a-apply po tayo ng stimulant monthly, iba't ibang concentration po ng stimulant. So, 2 po yung ginamit natin. Meron tayong ethylene and we have the paclobutrazol. Yung level of concentration po nito, we have of course the control which is the 0%. Meron po tayong 1.25%. Meron po tayong 2.5%. Meron tayong 3.75% and 5% na concentration. So, ang technology po na ito ay based po sa technology ng ibang bansa like Malaysia, Sri Lanka. Nako-commercialize na po ito sa ibang bansa. And ngayon po, pinag-aaralan natin if applicable po ba siya or magagamit po ba siya ng ating mga small-scale rubber farmers po dito sa Pilipinas. Of course po, bago tayo mag-apply ng stimulant, nire-ready muna natin yung mga puno ng goma para po maging mas appropriate po yung ating pag-apply ng stimulants. Ako po si Lolito Napigkit. Nagtrabaho po dito sa Sarbimco. Sarbimco, Solo Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative. Ang posisyon ko po ay Field Operation Head. Unang-una, yung doon sa clearing operation, nakita namin na mas maganda pala na mas malinis. Kailangan i-train din dahil kung hindi siya i-train, useless din ang pagtatap. Bago natin i-apply, kailangan mayroon tayong fertilizer para ma-sustain, hindi siya agad-agad masisira ang rubber. Gawa na mayroon naman siyang naka-vitamina sa na-apply natin na fertilizer. Yung paklo, yung i-apply namin doon sa puno, yung one time lang siya na i-apply. Ganito po, mag-mix tayo ng paklo na 150 ml. I-mix natin sa tubig na 450 ml. Concentrate na po yun. Kukuha tayo ng 20 ml. Ihalo natin sa 3 liters na tubig. I-mix natin ng maigi. At yun na po, gagamitin natin, ibubuhos ng paikot na ang rubber. So, ang pag-apply ng stimulant is base po doon sa tinuturo sa amin ni Sir Dagdag, yun nga po, gagamit tayo ng brush. Ipapahid lang po natin doon sa may mismong taas ng top, yung pinagtatap ng rubber. May distansya doon sa tapping, hindi siya pwede idikit. Doon sa taas, banda sa taas ay i-apply para hindi mapiktuhan yung pagtatap natin ng bagong top.
So nakita namin yung improvement ng produkto after tatlong beses na tinatap. Unang-una hindi mo siya kasi siguro nag-absorb pa yung medisina, pero after tatlong tapping, hindi na lumalabas na yung produkto, tumaangat na yung produkto. Naiba yung itsura niya kaysa dati. Kaya ang kaibahan nun, mas malaki ang produkto na kukuha namin, mas nakita namin ang rubber na hindi siya nasisira yung puno. Mas maganda yung epekto niya kaysa nung dati na ni-apply namin. So far po, in terms of results, although ongoing pa yung ating data collection, promising naman po yung yield ng ating mga rubber trees applied with a specific concentration ng stimulant. So, ang amin lang pong paalala is maging careful po tayo kasi yung stimulant po dapat may specific concentration lang siya. So far po, yung 2.5% na concentration ang maigi na ina-apply natin sa ating mga rubber farms or sa ating mga rubber trees. So, yung pinakamaganda po kasi sa stimulant, hindi po siya weekly natin ina-apply, no? Monthly po siya natin ina-apply. And of course, bago po tayo mag-apply, kailangan po muna na proper fertilization yung ginagawa natin. Sa nakita namin, siyempre, na-observe din namin, dati at saka ngayon, tumaas siya ng halos mga 30% yung produkto. Doon sa pag-apply natin ng stimulant. Kung mas okay yung production, tapos nakatulong din sa mga farmers na siyempre tataas yung produkto. Malalaki yung kita nila. Yung project na ito is maganda po talaga siya doon or very useful po siya para sa mga farmers, especially doon sa may mga papuntang senile na ng mga rubber trees. Kasi bago tayo mag-decide na putulin na talaga siya totally senile na mas maigi na naggawa natin na-exhaust natin yung lahat ng latex. So yun po yun. Dito sa Zamboanga Peninsula, medyo aging na talaga yung mga rubber trees. So yun yung kaya maganda din na dito siya sa Zamboanga Peninsula nagawa or nakandak na study since marami sa mga rubber trees dito ay matatanda na talaga. So this will be very useful po para doon sa mga rubber farmers na yun yung status ng kanilang rubber farms. Unang-una sa lahat, magpasalamat kami sa PRRI at sa mga agency na sumusuporta nito. Na-surprise nga kami dahil gawa hindi namin alam na may project pala ang PRRI dito sa amin. Napasalamat rin kami sa PRRI dahil sa dami ng cooperative, isa kami sa napili sa PRRI na tulungan kami. Na kung wala kayo, hindi namin alam na mayroon palang mas magandang technology na matutunan namin kasi sumusunod lang kami sa mga ratihang technology na ina-apply namin sa rubber. So ngayon nakita namin na sana tuloy-tuloy na ito at suportahan din kami ng PRRI sa mga agency para stimulant na yon o yung ina-apply namin na medisina makukuha namin ng mura o mas maganda ang ibibigay. Very thank you po sa DA BAR for allowing PRRI po na makapag-conduct ng ganitong research po and for giving us the opportunity po na makatulong sa mga rubber farmers, and we are looking forward po na masustain pa itong mga ganitong proyekto para sa ating mga small-scale rubber farmers po in the future. Thank you very much po.